So yung mga ka-idol, welcome nga po pala sa aming video na ito. So sa araw na ito, ay amin namang ulit gagawin ang salita ng Diyos na mula pa sa Biblia. Yes. So, wag natin patagalin pa at tayo ay magsimula na sa ating awitin na ito. Yes. Kaya, wag natin patagilin pa. Tara na, let's go na tayo. Magapong nandiyan kayo at gabay kami. Ito ang awit na panghabang buhay na pupurihin kayo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay pagsamba, kamalatian, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay pagsamba, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang matulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay pagsamba, kamalatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang matulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang matulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, ang aming tinig, isisigaw. Sisigaw sa buong mundo, sisigaw sa buong mundo, sisigaw sa buong mundo, sisigaw. What's up mga tol? So tapos na po kami sa aming awitin. So ngayon po ay wag natin patagalin na ito kasi ibabahagi na namin sa inyo ang mga salita ng Panginoon nagmumula sa Biblia. At wag ka main kaibigan kasi nasa iyo yan. So ikaw nang bahala ka mang usga. Ikaw na bahala.
Kasi, kung ayaw mo naman panoodin, okay lang. Nasa sayo yan, di ba? So, kung escape mo, okay lang sa amin. Pero kung panoorin mo, okay lang, mas okay sa amin. Yan. Oo. So, ganda. Oo. So, yung mga kalotis, topic namin is serving bugad. Yes. Yan. So, huwag na po natin patagalin. Let's go na tayo. So, ano nga bang verse natin? Pakita mo nga... Kapatid na buboy. Kapatid na buboy. Yan. So, 5 pagsaserve sa Diyos. Yan, di ba, buboy? So, number 1, serving with preparation and endurance. Yan. Sa Tagalog ay? Pagsasanay, pag-aaral. Oo, ang paglilingkod na may paghanda at pagtitiis. Ay, mali pa lang mabasa. So, mga tips to. Is number 1 is Training, studying. sa Tagalog, pagsasanay at pag-aaral. Pag-aaral. So, anong sabi dito? Testing, trial. Sa Tagalog, Pagsubok. Yan. Belonging and building relationship. Tagalog ay? pag-aari, pagbuo ng relasyon. Yes. Hey. So, sunod, experience and exposure. Karanasan at Exposure. Ayan, ganun pala. So, sunod is life situation. Sa Tagalog, Mga sitwasyon sa buhay. Tama. Always ready for action. sa Tagalog, Laging handa para sa action. Yes. Ito yung mga bagay na lagi natin paghandaan bago tayo sumabak sa mga, kunyari, sumabak sa mga gera, sumabak sa mga problema. Yan. yes. So, yan yung mga pag-aaral natin kung paano tayo mag-serve sa Panginoon, di ba? Yan. Yes, tama. So, number 2 is serve God through your family. Yan. Ano sa pag-intindi mo dito? Mag-serve ka kay Lord para sa iyong pamilya. Yan. Sabi sa Gawa, chapter 16, verse 31. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus at maililigtas ka at ang iyong pamilya. At pangaral ni na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Yan. Ano yung dito? Ano may sasabi ko? Oo. So, ang masasabi ko dito sa Gawa, chapter 16, verse 31, sumampalataya ka sa Panginoon. Sabi ni Jesus, at mailigtas ka at ang iyong pamilya. So, lahat tayo, sumampalataya tayo sa Panginoon. Ihanda natin yung ating sarili at magbagong buhay tayo. Pero hindi naman lahat ng tao nagbabago. O kahit paunti-unti lang muna. Kung di pa kaya sa ngayon, okay lang. At least, ginawa mo yung part mo bilang isang Kristiyano. Perfect. Or hindi ka pa naman Kristiyano. So, ngayon, alam mo na ito ay aming pinapangaral. So, walang sa iba kung naniniwala kayo, kung naniniwala yung mga kasama niyo dyan. So, kami tatlo dito ay naniniwala na ang Diyos ay aming tagapagligtas sa aming buhay. Pero alam nyo ba, si Jesus ay siya yung ating tulay patungo sa kaligtasan. Siya yung pintuan natin. Dadaan tayo dun sa kanyang makipot na pintuan. At ipilit doon ang ating sarili na tayo makapasok doon sa maliit na pintuan upang tayo ay maligtas sa araw ng judge. O di man judge, basta lahat tayo ay magkaroon tayo ng relasyon para sa Panginoon at magbagong buhay habang hindi pa oras na tayo kukunin ng Diyos ang lahat ng kanyang mananampalataya. So, huwag natin patagalin pa. Dito na tayo sa pangatlo, serving God by humbling yourself. Yung ano yan? Ito ay maglingkod ka sa Panginoon ng tapat sa iyong sarili. Yan. Dito,
sabi dito sa mga taga Filipos chapter 4 hanggang 12 chapter 12. 12 Chapter di ba lang, verse 12 hanggang 13. Yan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay na ay natutunan ko ang lihim maging sa kabusugan Yan. at maging kagutuman at maging kasaganaan at maging sa kasalanan. Latan. Kasalatan pala. Natin. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa paglilig. Pagpapalakas sa Pagpapalakas sa akin. So sabi dito nga ay itong tao na to ay marunong magpakumbaba. Naranasan niyang magutom, naranasan niya rin mabusog, at naranasan niya rin magkaroon ng kasaganahan. lahat naman tayo nagugutom eh. Oo. O baka di natin alam Kala ano, mo, boy. dumating na pala sa atin yung mga bagay na ating inaasam. Pero hindi pa rin natin to nakikita. Oo, nagugutom tayo pero bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Pero hindi nyo ba alam, mapalit tayo mga tao ni mahihirap. Kasi kahit na mahirap tayo mga tao, ay nakakapag pa rin tayo. Nakakain pa rin tayo sa dalawang beses ang araw o 3 beses ang araw. Yung iba naman ay nasa lansangan, Oo. ay pag-alagala lang, minsan nanglilimos, na wala sila makain. Oo. Oh. Pero mapalad pa rin sila, pero kaya hindi pa rin sila pinapabayaan ng Panginoon Diyos. Sabi nga sa mas mahalaga pa tayo sa ibon. Oo. Oh. Oo, tama yun. Mahalaga pa tayo sa ibon. Oo. Yung ibon nga hindi pinapabayaan tayo pa kay mga tao. Kaya dito naman sa Sa Pilipos, chapter 2, verse 3 to 14. Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag, sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, turing ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Magpalasakitan pagmalaskitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang isa inyong sarili. So sabi daw dito huwag tayong gumawa ng anuman nang dahil sa ating hinahangad, tayo mga tao, sa ating mga tanyag. Sa halip, sabi dito, bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring nating higit ang iba kaysa sa ating mga sarili. So, pag malasakitan natin ang kapanganan ng iba. So, halimbawa, meron tayong kapitbahay nahihirapan, wala silang makain. Halimbawa yun, pwede natin silang tulungan or bigyan ng mga basta kayo nang bahala doon kung ano iisipin nyo. Pero at least, alam nyo na siguro kung ano yung pwedeng itulong sa kanila. Depende sa inyo. So, huwag na po natin patagalin. Dito na po tayo sa pang-4. Talent serving to God. yan. Sa Tagalog, ang iyong talento ay galing sa Diyos. Sabi dito sa Mateo verse 25 chapter 20, at ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento. Nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sabi din sa Mateo chapter 25 verse 21. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuting at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, mamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So napakaganda ng verse na nakasulat doon. So masasabi ko talaga doon is maganda yung halimbawa para sa atin mga tao na tayo
magpakita ng kabutihan sa ibang tao, na tayo maging magandang halimbawa na bilang isang Kristiyano na maghahatid ng balita patungkol sa salita ng Diyos. So tayo, magpakita tayo ng ng pagmamahalan. Sabi nga dun sa Bible, lahat tayo magmamahalan. Lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat. Kung mahal mo yung sarili mo, ganun din, mahalin mo rin sa iba. Parang, tawag doon, kung mahal mo yung sarili mo, kung mahal mo yung sarili mo, Mahalin mo rin iba. yun. Parang ganun. Is, huwag tayong makasarili, nga, diba? Yes. Yan. Ano bang sa tingin mo yung habling? Parang ang tawag yung kanina, serving to habling, ano yan? Humbling. Yung humbling. Ano kaya? Siguro paglilingkod ata yung ano yung tawag doon? Serving, ito pa. Ito. Yeah. Yan. Yung serving God by humbling yourself. Yan. Tagalog. Sa Tagalog, Mag-serve kay Lord. maglingkod ka sa Panginoon ng tapat sa iyong sarili. Sabi nga doon, tawag dito? Serve tayo sa Panginoon na masigit pa. Lang tapat. Oo. Na malinis na puso. Minsan, pag nagsisimba tayo, di ba, akala natin, parang, walang nagbabago. Parang walang nagbabago sa atin. Pero, paglabas natin sa simbahan ng tahanan ng Panginoon is, bibigyan ka ng lakas. Yes. Sa isang linggo na gagawin mo is, ang una-una kasi dyan is pray, di ba? Yes. Una-una, di ba, minsan nagpe-pray tayo pag hindi lang sa problema is, pag sa mahirap na gawain natin. Yun. Pati sa pagtulog. Minsan nga nagpe-pray din tayo pag nagpa-practice tayo, di ba? Or sa trabaho. Ganun. Sabi nga is, serving God by humbling yourself. Sabi nga sa Bible, palagi natin unahin ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin. So, siya ang first ng ating Buhay. yes. Yan. So, pangatlo po ay... Panglima. Apat na. Panglima. Tapos, pang-apat ni binasa ka na. So, dito na po tayo sa panglima. So, sabi dito, tithes and offerings. So, yung tithes po is paghandog. Depende sa iyo kung magkano ibibigay mo, basta galing sa iyong puso. Isa na rin sa serve yun kay Lord. Pati yung offering. Ikaw nang bahala kung ano yung gusto mong gawin o ibigay. So, nasa sa iyo, kapatid. So, wag na po natin patagalin dito po sa Ikalawang Korinto verse 9 chapter 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So sabi ko dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, dito naman po sa Ikalawang mga taga-Korinto, verse 9, chapter 7, itinuturo ni Apostol Pablo na ang paraan ng ating pagbibigay ay kasing halaga ng ating ibinibigay. Sinabi niya, magbigay sa bawat isa, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat inibig ng Diyos ang lahat nagbibigay ng masaya. So sabi nga dito po ay pagbibigay, kasing halaga ng ating pagbibigay. Sinabi niya magbigay sa bawat isa, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat inibig ng Diyos ang lahat nagbibigay ng masaya. So nga po, yun nga po
magbigay tayo sa Panginoon ng ayaw sa ating sariling pasya, ayaw sa ating puso. So, yun ay hindi pinipilit, yun ay kusa. So mga guys, ito na po ang aming pagtatapos. Pero bago po yun, meron pa tayo isisingit prayer po sa pamamagitan po ng panalangin ni Brother Lyndon. So, Panginoon, sa mga problema na dinadanas namin is, sana po, bigyan niyo kami ng lakas ng loob upang maglingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa hapong ito o maghapong ito, Panginoon, gabayin niyo kami sa mga problema na di namin kaya, Panginoon. Panginoon, sa mga nanghihina, Panginoon, ay bigyan mo pa ng lakas upang bawat sa amin, Panginoon, ay mag-serve sa iyo, Panginoon. Lord, Panginoon, na alam po namin na nairam po kayo para sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, sa mga manonood natin, Panginoon, may tindihan nila ang mga salita mo, Panginoon, na mas mahalaga yung pag-share namin, Panginoon, alam po nila na yung mga sinasabi namin, Panginoon, na pag-share namin, Panginoon, na mas maintindihan pa nila, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. Sa mga nanonood, Panginoon, sana mabigyan mo po ang lakas ng loob nila para po di sila manghihinayan sa kanilang buhay, Panginoon. Huwag niyo silang pababayaan, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon. Sana po, Panginoon, ingatan niyo po kami sa mga gawain na may hirap at mga dinadanas na kasakitan namin sa aming puso, Panginoon. Panginoon, ingatan mo po ang mga pamilya namin, Panginoon. Ilayin niyo po sila sa kapahamakan, Panginoon. Buuin niyo po ang puso nila, Panginoon, upang makilala po namin ang bawat yun po ang panalangin po sa Jesus. Amen. Panginoon namin Diyos, maraming salamat, Panginoon, dahil sa mga biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin sa araw at gabi, Panginoon, na hindi mo po kami pinababayaan sa oras ng aming mga buhay. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ikaw po ay aming itinataas sa pamamagitan ng iyong pangalan at sa iyong mga salita. Panginoon namin Diyos, ay palakasin mo po kami, bigyan mo po kami ng katalinuhan, bigyan mo po kami ng kaalaman, Panginoon. Panginoon namin Diyos, i-guide niyo po kami sa mga mahihirap na bagay na hindi namin kaya, Panginoon. Turuan niyo po kami na paano magpakumbaba, kung paano kami kung paano namin magpakita na mabuti, Panginoon. Lord, turuan mo po kami kung paano magbigay ng halimbawa sa mga iba, Panginoon, na sa pamamagitan na mabuti, Panginoon, sa pamamagitan ng mga gospel na nanggagaling sa iyong mga bibig, Panginoon, na bigyan mo po kami ng lakas na loob, Panginoon, upang may bahagi namin ng iyong mga salita patungkol sa iyong mga magandang plano sa kanilang mga buhay. Panginoon, ito lang po ang aming inihiling sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. 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 So, may share pa ba kayo? Ano ba yung natutunan? So, yung mga kalopis, kung may natutunan ka man is mag-comment sa baba. Ayan. At huwag kalimutan Okay, sige. At So, huwag kalimutan mag-subscribe, kapatid. So, ito na po ang aming video na magtatapos na ito. So, yung mga kalotis, huwag kakalimutan ang 5 pag-search pa rin. Ikaw naman bahala kung i-like mo o hindi, or subscribe mo o i-follow mo. So, ikaw naman bahala. Kung gusto mo naman malaman ang aming mga video or kung gusto mo malaman yung mga mahiwagang mga bagay ng galing sa Panginoon, Jesus at Diyos, so, i-like mo na to at i-follow mo na para makasunod ka naman sa aming mga sasabihin na magandang balita patungkol sa salita ng Panginoon Diyos. So, ikaw nang bahala manghusga. So, huwag na po natin patagal dito. Maraming salamat sa inyo lahat. At nagbabalik po. Natutuwa kami dahil nakikinig kayo. Di ba? Yes, okay lang sa amin. Masaya kami sa inyong panonood. So, huwag na po natin patagal nito at paalam sa inyo lahat. Sige, paalam. Paalam.